So alam nyo mga ka-angel, yung diretsyo na ito dito sa Chutina area ay kasalukuyan nilang kiniklear o sinesemento. Yan, makita nyo may mga nilagay na silang mga street lights. Ay in the future po magkakaroon po pa ng additional establishment dyan. I-type nyo lang po yung Taza District mga ka-angel, T-A-Z-Z-A, Taza District, yung website nila, at makikita nyo baka magkaroon mga information kung ano po yung mga development dito at baka pwede po kayo mag-apply doon mga ka-angel. So dyan diretso, across lang po yan ng Costco. At saka yan mga ka-angel, yan ano. So ang balita ko, hindi ko sure, magkakaroon ng isang grocery store pa dyan. Yan! Woohoo! Ang Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So Canada immigration o Canada border po tayo mga ka-angel. So yos. So dito medyo clear na mga ka-angel. At saka yung pagka-curve mga ka-angel, paliko-liko, please slow down. Ito may roundabout dito. So kasi siyempre yung centrifugal force mga ka-angel, hihilain ka. Yan. Baka mag-skid, lalo kang mahila kasi madulas yung daan. So ganyan, slow down lang tayo pagka-curve mga ka-angel. Yan. Dahan-dahan lang. Slowly but surely, kanga. So ito medyo clear na dito dahil siguro may mga nakakaharang na mga puno so ng hangin. So doon sa highway kasi open siya, kaya talagang yung buga po ng hangin malakas. So ayan, magagas tayo mga ka-angel. One more very important mga ka-angel, always check your windshield washer din po. Kasi nakakatulong po yun sa pagtunaw at pag-clear po ng windshield. So tulad ngayon mga ka-angel, parang wala na tayong yan naman, mahina na yung tubig. So it means po, kailangan natin mag-refill na para at least may pampatunaw. At pagka wala po kasi yun mga ka-angel, kahit ganyan-ganyan po yung wiper, hindi nyo makikita. So mag-refill tayo pagkatapos ng gasolina mga ka-angel. So 1.36 dito mga ka-angel. Sumura nga talaga dito sa Costco. Okay, pipila tayo mga ka-angel. So forward lang tayo mga ka-angel. So ito, mga tapos na ito, sakto. Ito ayos mga ka-angel, sakto, diretso lang tayo. So mag-iigib tayo saglit dito ng galon, tapos yung car natin. Okay, let's go. So tayo mga ka-angel. At 25 liters yung galon natin, pero nag-automatic stop siya. 22 liters lang yung inallowed sa atin para hindi siya umapaw siguro. So ganun po kasi ang gas dito, may mga sensor yan para maiwasan po yung pag-spill. Tapos naggas na rin po dito sa car natin. So let's go at uwi na muna tayo mga ka-angel at bibili tayo ng ulam, manok. So ito medyo umupa yata yung isno mga ka-angel. At thanks God at umupa siya konti. At least nakikita na natin na medyo clear na yung daan. Pero magre-refill tayo ng windshield washer mga ka-angel. So pinagbigyan natin mga ka-angel. Katulad ng sinabi ko, giveaway lang po kayo kasi para wala na pong mga argument. Kasi pagka kayo naman po yung kanyang sitwasyon ay mag-giveaway din sa inyo. So give and take lang tayo mga ka-angel. At hindi naman tayo nagmamadali. At ganito yung sitwasyon hindi naman pwede magmadali ka. So yun lang mga ka-angel, ang mga advice natin sa mga kapwa natin na be patient, just give way. Tulad ng sinabi ko, pinagpapala ang humble. Okay mga ka-angel? So alam nyo mga ka-angel, yung diretsyo na ito dito sa Chutina area ay kasalukuyan nilang kiniklear o sinesemento. Yan, makita nyo may mga nilagay na silang mga street lights. Ay in the future po magkakaroon po pa ng additional establishment dyan. I-type nyo lang po yung Taza District mga ka-angel, T-A-Z-Z-A, Taza District, yung website nila. At makikita nyo baka magkaroon mga information kung ano po yung mga development dito at baka pwede po kayo mag-apply doon mga ka-angel. So dyan diretso, across lang po yan ng Costco. At saka yan mga ka-angel, yan ano. So ang balita ko, hindi ko sure,
magkakaroon ng isang grocery store pa dyan at sa mga other establishment, mga fast food, mga bangko siguro, ganyan, at other mga establishment. So i-check nyo po yan, mga good opportunity mga ka-angel. At least meron tayong option na ma-applyan, especially po pagka nakatira po kayo dito sa west area, southwest area. Marami pong Pilipino dito mga ka-angel, mga Bridalwood, Evergreen, Somerset, like that dito, at saka yung Alpine, at saka yung bagong community dito. So yan mga ka-angel, at nai-share ko lang, at sana may katulong ako na makapagbigay ng impormasyon kung ano yung mga other option para makapag-apply po dito sa Calgary, especially po yung mga lumipat dito sa area dito sa Calgary mga ka-angel. So ayan mga ka-angel, so sundan lang po ninyo yung mga clear na daan, at kahit na hindi minsan natin makita na yung mga pintura ng daan, yung mga white, ay yan na lang po yung sundan nyo, kasi sa ganitong situation, pagka po clear kasi yung daan, hindi ibig sabihin na sinusunod na nila 100% yung white po na pintura, yung broken line. At ang ano na lang po dyan, ma-clear yung daan, at least madadaanan ng safe ng mga tao mga ka-angel. So ito delikado, magmamerge tayo, so kailangan natin i-open ang ano natin. Ayan, kailangan wag yung patayin yung signal light ninyo, yung left and right signal, para alam po ng mga car sa likod na nagmamerge po kayo o nag-change lane. So ito, dalawa po yung medyo clear, dito tayo sa gitna lang mga ka-angel. Ayan, kasi yung sa left, tulad ng sinabi ko, overtake lane yan, at wag po nating sasakupin kung mabagal po tayo sobra. So ayan, so maging considerate din po tayo sa mga kapwa motorista natin. Kung tayo ay sobrang bagal, doon lang po tayo dito sa pinaka right or sa middle. Let the others pass dito sa left side. So dito mga ka-angel, at mag-exit tayo dito sa 162 Avenue at bibili tayo ng manok para pang lunch natin. At wala na tayong time magluto mga ka-angel. So ayan. So medyo na-clear na, awa ng Panginoon, medyo clear na yung daan, hindi tulad kanina na may zero visibility. So hopefully sana hindi siya magtatagal. Ito, nagmamadali mga ka-angel, yan o. Kaya yun ang sinasabi ko mga ka-angel, hindi puro drive lang tayo forward, titignan natin yung rear mirror mga ka-angel, kung may mga car na aggressive. Ito, anong ginagawa nito mga ka-angel? So medyo yung tao nito naglalakad mga ka-angel, ang lamig. Oh my gosh. So ito na mga ka-angel, hindi na maklear dito dahil pa-exit na. Usually ang clear po kasi sa ganitong yung mga pa-diretso, yung mga snow removal. So back to tayo kanina mga ka-angel, may mabilis kanina. One time mga ka-angel na experience dito sa Glenmore Trail, 80 km zone, ay nagdadrive ako, buti tinignan ko sa rear mirror mga ka-angel, may sobrang bilis na nagkakarerahan dalawa, isang big SUV at isang truck, nagkakarerahan sila, ganitong sitwasyon mga ka-angel. At buti na lang mga ka-angel, tinignan ko sa rear mirror ko at nakapag-chase lane ako agad-agad, kasi siguro 2, 3, 4, 5 seconds na mahihit na niya ako kung di lang ako naka-change lane mga ka-angel. Kaya sabi ko, as a driver, nakasalalay sa inyo lahat yung kumbaga buhay or yung kahihinatnan ng car at yung mga nakasakay sa inyo. Kailangan pay attention, doblehin natin, triplehin natin pag ganitong sitwasyon. So going back sa sinabi ko, doon sa nagkakarerahan na ganitong sitwasyon, kung hindi lang ako in 5 seconds hindi ko tinignan, nadali sa likod, baka palit yung car natin na ito mga ka-angel, maaari ako mag-spin at magbali-baliktad doon, kasi 80 km zone, 80 km an hour ang maximum. Siguro mga 85 yung dalawa na yun that time, more than. Pumunta ako sa change lane ng left mga ka-angel, kasi pagka sa right yung lane ko, doon po tatama yung sa left na car, yung pupunta ko sa right, yung tatama din yung katabi niya, kasi nagkakarerahan sila mga ka-angel. Pumunta ako doon sa pinaka pass lane, buti na lang yung pass lane open, kaya tinignan ko,
ilang seconds na lang mga angel, mababangga na ako. Kaya kinabahan din ako that time. Oh my God, sabi ko, tingnan ko si rear mirror ko. Oh my God. Yun, awa ng Panginoon na natulungan tayong mag-change lane mga angel. Kaya sinasabi ko 360 ang mata natin pagka nagdadrive, especially sa ganitong sitwasyon. Kasi meron talagang mga driver na aggressive, they don't care what is the situation is. Kahit sabihin natin nasa Canada tayo, sa sulok ng mundo, meron pa rin talagang aggressive na driver na they don't care what is happening, kung anong sitwasyon ng road. So buti nakaiwas tayo, at buti yung dalawa na yun mga angel ay hindi sila nag-skid. Dahil ganito, maaari sobrang 80 km/h mga angel ay sa ganitong sitwasyon na hindi clear yung daan, ay maaari ka mag-skid. Ay nako, sabi ko, hindi ko alam ano nangyari sa kanila kasi ang bilis nila. So that time po, bumalik na tayo sa lane natin noong medyo wala na yung dalawa na yun. So yun mga tip ko mga ka-angel, maging aware tayo lagi sa ano natin, sa paligid natin. Kaya very important yung rear mirror. It will help you na mag-decide sa sarili mo kung ano yung nangyayari sa paligid mo. So rear mirror, always check your rear mirror mga angel. And then of course yung left and right side mirror, kasi makikita mo yung both side ng car mo. Okay mga angel, yan yung mga tip natin. At yan yung mga na-experience natin dito sa Calgary mga angel. So bibili tayo ng magpapark tayo dito ngayon. At bili muna tayo ng mauulam mga angel. So saan kaya tayo pwede dito, kasi medyo puno, marami yatang bumibili ngayon mga angel. So doon na lang tayo siguro sa 7-Eleven magpark mga angel, kasi open doon. So dito nung nakaraan mga angel, mas mura pa ito sa Costco. Oh ito, may open dito, pwede dito, may tindahan. Pwede na, kasi snow naman, tindahan na nila. Okay, pasok tayo sa loob mga angel. Tingin tayo ng manok dito mga angel. Mga angel, may kandang food sila oh. So yan yung mga pagpipilian yan. Meron ito sa Pilipinas mga angel. Sila ditong mga dip in sauce. Oh yan. Ito masarap ito mga angel oh. Kalaban ng Jollibee. Nakabili na tayo mga angel. Bilis lang, 10. Yan, let's go. So yan mga angel, hindi na masyadong clear yung windshield natin. Kailangan natin mag-refill ng windshield washer. So dito muna tayo saglit dito sa gasan. At magsumilong tayo at maglagay tayo dito. Makikisilong muna tayo para maano natin yung windshield washer mga angel. Kasi very important po yan sa pag-clear po sa windshield. Pagtunaw po ng snow, yung chemical na yun mga angel. So refill muna tayo. Tara, mag-refill tayo ng windshield washer mga angel. Yan, oh, yan. Let's go. So dito natin ilalagay mga angel. Yan. Hindi pwede tubig kasi magpo-frozen mga angel. Yan. So dito natin mag-refill. So dito tayo maglagay. So tapos na mga angel. Yan. Yan, ganyan lang po nilalagay. Minus 35, kayang-kaya. So hindi naman po ganong extreme cold ngayon. So pwede na ito. Hindi siya ma-frozen. So makikitapon na lang din tayo dito mga angel. So kailangan natin kuskusin muna kasi maano na mga angel. Kuskusin muna natin kasi nag-build up na yung snow. Pagka nagpark po kayo saglit lang madali siya mapuno. Makita natin yung daanan natin. Kasi mahuhulit ang pulis pagka hindi po clear ang mga angel, ang mga salamin natin. May multa rin po yan, demerit. So tandaan natin, i-clear natin lagi, clear visibility ang mga bintana. Ito i-defrost lang natin ito sa rear defroster para tsaka yung license plate makikita rin hanggat maaari mga angel. Okay, so ayan mga angel ang paligid. Nagpupurusan lang kamay ko. Let's go. So ayan na siya mga angel, medyo malakas na siya. O yan. So ayan, nakakatulong sa pagtunaw, pag-clear po ng windshield yan. Ayan. So yun mga angel, uwi muna tayo at kaya pa tayo ng lunch. Kainin natin yung manok na nabili natin. So meanwhile,
Hanggang sa susunod na mga video natin at ingat po kayo lagi, stay safe, pray hard it works. At ito po ang inyong lingkod, ang inyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. May God bless you all mga ka-angel. At hanggang sa muli, at please don't forget to subscribe to my channel Discovery Angel para tuloy-tuloy po ang ating paglalakwatsa at pagbibigay information sa inyong lahat mga ka-angel. So I appreciate yung mga nag-subscribe at nanonood. Thank you very much po. May God bless you all po. Hanggang sa muli, at antabayanan po ninyo yung mga continuation po ng USA escapade natin dito sa Colorado, sa Utah at Arizona at Wyoming, Montana area. Okay mga ka-angel? Hanggang sa muli, at may God bless you always. Thank you very much po. Morning. Hi, how are you? Good. How are you at Denver, Colorado?